Ikaw ang malas. Pinatay mo ang anak ko. Lumabas ka sa bahay ng pamilya Reyes. Kasama ang dalawa mong walang kwentang anak. 3 araw pagkatapos mamatay ng asawa ko. Nalulungkot pa ako sa biglaan niyang pagkamatay ng si Ganeng. Reyes at si Victor itinapon nila ako at ang dalawa kong anak na babae sa labas ng bahay. Huwag mong bulyawan ang nanay ko. Wala kang makukuha sa bahay, kotse, o ipon. Lumayas ka sa paningin ko. Elena, ang mga basura mo ay nandito lahat. Huwag mong kalat-kalat ang bahay namin. Ang kapatid mo ang nagtayo ng bahay na ito gamit ang sarili niyang kamay bago siya mamatay. May bahagi ako doon. G.N. Reyes, noong nasa ospital kayo, nagbayad ako ng 4,000 piso. Victor, binayaran ko rin ang 10,000 piso na nawala mo noong bumagsak ang shop mo. Magaling ka talagang magtago ng tala. Bakit hindi mo kalkulahin kung paano ka naging malas sa anak ko sa loob ng 10 taon? At hindi mo nabigyan ng tagapagmana ang pamilya Reyes? Mula ngayon, ang pamilya Reyes ay kailangan ng umasa kay Victor. Bakit mo pa siya kakausapin? Lumabas ka na ngayon. Huwag mong dudumihin ang lupa ng pamilya Reyes. Tandaan mo ito. Ngayon, pinalayas mo ako. Mula ngayon, hindi na ako bahagi ng pamilya Reyes. Ang bayan ng Daloy ay hindi malaki, ngunit sa sandaling iyon, walang kahit isang pinto ang bukas para sa amin. Nanay, saan tayo pupunta? Nanay, gutom ako. Kaunti na lang, may lugar sa unahan. Hoy, hindi ba ito ang manugang na babae ng pamilya Reyes, pinalayas, ha? Marunong ka bang magpakain ng baboy? Oh, Kasama na ang tulog at pagkain. Ang kwarto sa tabi ng kulungan ng baboy ay walang laman, medyo magaspang, pero mapoprotektahan ka sa hangin at ulan. 100 piso bawat buwan, deal. deal. Lumipat ka na. Nanay, ito ba ay lugar para sa tao? Kung malaman ng mga kaklase ko na nakatira ako sa kulungan ng baboy, tatawanan nila ako. Mia, pumasok ka sa loob. Malamig dito sa labas. Nanay, ito na lang ang natitira sa iyo. Bakit mo pa ito itatago? Ito ay iniwan sa akin ng lolo ninyo. Sabi niya, basta may kakayahan ka, hindi ka magugutom. Nanay, ano ang gagawin natin ngayon? Matulog na tayo. May trabaho tayo bukas. Bumangon ako bago madaling araw para pumunta mamitas ng damo sa tabi ng ilog, pakainin ang mga baboy, at linisin ang kulungan. Nalaman ko na ang mga dahon ng mustasa na pinutol ko ay kinuha para pakainin sa mga baboy. Ang mga natitirang sariwang tangkay ay nakatambak sa lupa, hindi gusto. Malutong at hindi masyadong matapang ang lasa. Walang lanta. Wala malapit sa labasan ng maruming tubig. Ang ilalagay mo sa bibig ay dapat malinis, hindi pwedeng pabaya. Para gumawa ng masarap na atsara, ang unang hakbang ay pagpapatuyo sa hangin. Hindi pwedeng patuyuin gamit ang makina. Dapat dahan-dahang patuyuin ng simoy ng ilog ng Daloy. Iyan ang sabi ng aking tatay. Ang hangin ay nagdadala ng kahalumigmigan. Iyan ang nagpapalutong sa mga tangkay. Mustasa, 4.5 kilo. Asin, 1/2 kilo. Nanay, ano ang ginagawa mo? Hindi ba ito pagkain ng baboy? Alam ng mga kaklase ko na nakatira ako sa babuyan. Pinagtatawanan nila ako sa likod. Kung patuloy mong gagawin ito, paano ako makakaharap sa mga tao? Ika-12 ng Setyembre. Ang unang banga sa tabi ng ilog ng Daloy, mga tangkay, 4.5 kilo. Asin, 1/2 kilo. Ang asin ay dapat sukatin ng eksakto. Ang tubig ay hindi dapat madikit sa mantika. Isara ng mahigpit ang banga. Lokasyon ng pag-aani, itaas na bahagi ng Daloy. Inani pagkatapos ng puting hamog. Ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay sa bangang ito. Binuksan ko ang banga pagkaraan ng 3 araw. Pumili ako ng 1 piraso at inilagay sa aking bibig. Ito ang eksaktong lasa. Tulad ng ginawa ng aking tatay. Nanay, masarap ba? Nanay, napakalutong at mabango. Dapat mong tandaan ang lasang ito. Ito ang iniwan sa atin ni Lolo. Noong ika-15 ng Setyembre, binuksan ko ang banga. Tama ang lasa. Malutong, malambot, sariwa, at mabango.
Isang banga ng atsara, 3 araw at 3 gabi. Maaari ba nating ibenta? Ang eksperto lang ang makakapagsabi. Nanay, saan ka pupunta? Pupunta ako sa kantina. Bumalik ka na sa pagtulog. Tatawagan kita kapag oras na ng kain. Pagkatapos gawin ang unang batch ng atsara, hindi ako sigurado. Hindi mabibilang kung ako lang ang magsasabing masarap. Kailangan kong ipatikim sa iba para makasigurado. Wow, Elena. Anong kayamanan ba ang dala mo dyan? Kakainin ba to? Pati, tikman mo. Kung pangit, ako mananagot. Wow, ano to? Ang crispy at mabango. Elena, paano mo ginawa to? Sa loob ng 40 taon, hindi pa ako nakatikim ng atsarang ganito kasarap. G. Santos, anong pakay nyo ngayon? Kailangan namin ng karne para sa restaurant. Nasa lugar lang ako, kaya naisip kong kunin na. Ano bang mabango? Ha! Tikman mo ang atsara ni Elena. Nakaka-refresh at pampagana. Bagay ito sa lugaw o sa tinapay. Sa pansit o sa bihon din. Elena, paano mo ginawa to? Recipe ng pamilya. 3 atsara, 3 piga. Pinatuyo ng hangin ng daloy. Kung ganoon, kukuha ako ng 4.5 kilo, $3 bawat libra. Kailangan ko na ngayon. Mayroon ka ba? Gusto ko ng 4.5 kilo. 3 piso bawat kalahating kilo. Kailangan ko ito ngayon. Meron ka ba? Mayroon akong 4.5 kilo sa stock. Oo, pero may isa akong kondisyon. Ang lasa ng aking ibinebenta ay dapat consistent. Mabuti ngayon, masama bukas. Ako ang makakakuha ng mga reklamo. Huwag mag-alala. Ang atsara ng daloy ay hindi maaaring laktawan ang isang hakbang. Kahit 1 oras na mas kaunti ay hindi gagana. Ang lasa ngayon ay magiging pareho bukas at sa susunod. Kunin ang pera at ihatid ito sa aking tindahan ngayon. Elena. Ang mga produkto ay mukhang malinis. Mag-test run tayo ngayong umaga. Ito ay isang libreng pampagana mula sa amo. Ang iyong atsara ay kahanga-hanga, malutong at mabango, perpekto sa lugaw. Wow, ito ay masarap. Amo, ano ito? Meron pa bang mga malutong na ito? Isa pang plato, pakiusap. Tingnan mo ang sarili mo, kinakabahan. Ang feedback ay mahusay. Ngayon ay mas abala kaysa karaniwan. Ang 4.5 kilo ay wala na. Susunod na batch, gusto ko ng 13 kilo. 3 piso pa rin bawat kalahating kilo. Ang lasa ay hindi maaaring magbago. Elena, kapag natapos natin itong batch, mga 13 kilo na yan ngayon, 23 kilo. Gusto ni G. Santos na dagdagan ang order. sa susunod na linggo, magpapadala tayo ng isa pang mga 9 na kilo. Wow, ilang araw pa lang, dumadami na agad ang orders. Ang order ni G. Santos mula 13 kilo naging 23 kilo. Nag-quit si Patty sa trabaho niya sa cafeteria para tulungan akong maghiwa at mag-pack ng mga garapon. Ang mga drying rack mula 2 hilera naging 6. Ang espasyo sa tabi ng kulungan ng baboy ay halos puno na. Hindi ba yung mga tira ng baboy yan? Para saan lahat to? Narinig ko si Elena ay nagbebenta noon. Ang tawag nila ay atsara ng daloy. Maraming tagalungsod ang pumupunta para bumili. Mahigit 2 piso bawat kalahating kilo. Mahigit 2 piso? Baliw ba sila? Nagbebenta ng pagkain ng baboy para sa pera. Nagsisimula ng magsalita ang mga taga-nayon. Sabi ng iba, sinasayang ko raw ang oras ko. Sabi ng iba, walang hiya raw ako. Hindi ko yun pinansin. Elena, dumating ang biyanan mo kasama ang maraming tao. Hindi mo maiiwasan ang darating. Hayaan mo siyang pumunta. Uy, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Mga gulay na ugat na ayaw kainin ng baboy at inaasahan mong kakainin ng tao iyan? Elena, wala ka ng hiya. Ang pamilya ko, ang pamilya Reyes, may dangal pa kami. Walang hiya, nagpapapansin ka. Basta babae, pinababayaan ng mga anak para magbenta ng atsara. Narinig ko nagkakahalaga siya ng 2 piso bawat kalahating kilo. Napakamahal naman. Elena, masyadong sira-sira ito, di ba? Kung makita ng kapatid ko na nagtitinda ka ng pagkain ng baboy, babaliktad siya sa kabaong.
Talaga bang nakakain ito? Sana hindi tayo magkasakit. Ang pagawaan niya ay katabi mismo ng kulungan ng baboy. Gaano kalinis iyon? Kung magkasakit ka, babayaran ko ng buhay ko. Ano ba ang alam mo? Ipinapasa niya ang pagkain ng baboy bilang pagkain. Mukhang okay pa ngayon, pero sa ilang araw, magtatae ka, tapos magsisisi ka. Kung patuloy kang kumakalat ng kasinungalingan, susumbong kita sa bayan. Ikaw, munting dalagita, sinungaling ka, akala mo matapang ka na ha? Lumaki ka kumakain ng pagkain ng pamilya Reyes, at ngayon sumasagot ka? Hindi kami kumain ni isang butil ng bigas mo. Noong araw na pinalayas mo kami, tumigil na kami maging Reyes. Kung gusto mong bumili ng atsara ko, titimbrihin ko para sa iyo. Kung gusto mong mag-away dito, walang mata ang kutsilyong ito. Ikaw! Maghintay ka lang. Gusto kong makita kung gaano mo tatagal ito. Isang balo na may 2 walang kwentang anak na babae. At akala niya, kaya niyang ibalik ang lahat. At Sarah, kahit sino kayang gumawa niyan, ibabalik ang lahat gamit ito, panaginip lang yan. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang apihin ako ng kahit sino. Elena, tumawag si G. Santos at sinabi na apurahan. Kumusta? Elena, magandang balita. Yung lalaki mula sa syudad, si G. Cruz, ang may-ari ng chain ng mga breakfast shop, narinig niya ang tungkol sa iyong atsara mula sa kung saan. Partikular siyang humiling na matikman ang mga ito. G. Cruz, may mahigit 100 tindahan siya sa syudad. Ang G. Cruz na may mga breakfast shop. Pumunta ka sa tindahan ko bukas ng umaga. Magdala ka ng ilan sa iyong atsara. Siya mismo ang magtitikim. Elena, nandito na si G. Cruz. Sandali lang, kukunin ko siya. G. Cruz, ito si Elena. Siya ang gumagawa ng atsara ng daloy. GNG, Elena. Pwede, huwag mo akong tawaging ganyan. Elena na lang ang tawag mo sa akin. Halika rito, Chen. G. Cruz, itong garapon ay kagabi lang binuksan. 3 atsara, 3 piga. Walang kahit isang araw na pagkukulang. Sapat na malutong, may di malilimutang tama. Maasim pero hindi matapang. Tamang alat. Lumalabas ang umami. Nakakapresko at nakakagana. Tiyak na magugustuhan. Magkano ang kaya mong isupply bawat araw? Sa ngayon, steady ito sa 13 hanggang 23 kilo. Kung kailangan ko ng higit pa, kailangan kong bumili ng mas maraming raw materials at kumuha pa ng mga banga. G. Cruz, tingnan mo ito. Nire-record mo bawat banga? Bawat banga. Ang paggawa ng pagkain ay tungkol sa memorya. At kapag hindi mo matandaan, isulat mo. Tuwing magbubukas ako ng banga, tinatanggap ko muna ang lasa. Kung may mali, hindi ito lalabas. Ang mga entry na binura ko sa notebook na ito, sila ang mga itinapon ko. Elena, ikaw ay isang praktikal na tao. Kung hindi consistent ang kalidad, hindi ito tatanggapin ng tindahan. Wala akong espesyal na kakayahan. Ginagawa ko lang ng tama ang mga simpleng bagay. Una, padalhan mo ng 13 kilo ng sample sa siyudad. Susubukan ko ang mga ito sa aking tindahan sa loob ng 1 linggo. Kung magbebenta ng maayos, edi 70 kilo kada linggo. $4 kada kilo. Magde-deliver ako ng 13 kilo sa loob ng 3 araw. Hihintayin kita. Elena, barang $1 kada kilo, 70 kilo. Narinig mo ba yon? Nasuri ko na ang mga account ngayong buwan. Matapos ibawas ang mga garapon para sa mga sangkap, ang sahod ni Patty, at ang upa kay G. Ramos para sa espasyo, kumita ako ng 600 piso ngayong buwan. 600 piso ay maaaring hindi gaanong halaga sa iba, ngunit para sa akin, ito ang unang tunay na perang kinita ko, mula nang umalis ako sa pamilya Reyes. Ang order ni G. Cruz na 70 kilo bawat linggo ay hindi pwedeng madaliin, kailangan itong maging steady, at dapat garantisado ang kalidad. Bukas, isasama ko kayo para bumili ng mga bagong damit. Abala Elena, meron akong ideya na mapagkakakitaan para sa iyo. Magkano ang kaya mong gawin mag-isa? Mayroon akong mga tao, isang truck, at lugar ng trabaho sa aking tindahan. Kung tuturuan mo ako ng iyong teknik, babayaran kita ng sweldo. 600 piso bawat buwan. Kaya, hindi ka na mag-aalala sa kahit ano. Kukuha ka lang ng pera bawat buwan. At sino ang kumukuha ng kita? Ang tindahan siyempre. Mayroon kang regular na sweldo. Huwag kang masyadong sakim. Hindi, salamat.
Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, hindi. Hindi ibinebenta ang aking teknik. Akala mo ba ikaw lang ang marunong mag-atsara? Maghintay ka lang, Elena. Pagsisisihan mo ito. Victor, ito rin. Oh, kung kaya ni Elena, kaya rin natin. Hindi alam ng mga tagalungsod ang pagkakaiba. Basta maalat ang lasa at sara iyon. Bilisan mo, kumuha pa. Aatsarain natin agad. Victor, sobra ba ang asin? Dagdagan mo ng suka. Mabebenta natin ito sa ilang araw. Hintayin natin ang pera. G. Wang, subukan ng atsara ng daloy. Katulad ng kay Elena, akin ay 2 piso bawat kalahating kilo lang. Mura kung maramihan. Anong amoy iyan? Amoy lupa. Masyadong maasim para lunukin. Maalat at mapait. Isoli ang pera ko. Hindi ito atsara. Niloko mo ako. Ilayo mo iyan. Wala kang panlasa. Pare-pareho lang ang lasa ng atsara. Elena, ang iyong bayaw na si Victor ay nagbebenta ng sarili niyang atsara sa bayan kamakailan. $2 kada libra. Kung iisipin ng mga mamimili na ganyan ang lasa ng atsara, sino pa ang bibili sa atin? Elena, kung ang iba ay gumagawa ng palpak na atsara, nasisira ang impresyon ng mga mamimili sa atsara. Kailangan mong tiyakin na makilala ng mga tao ang iyo mula sa kanya. Nanay, mayroon akong ideya. Kumuha ng gagawa ng maayos na packaging, lagyan ng mga label, atsara ng daloy, gawa ng kamay ni Elena, at mag-print ng batch number. Sino gumawa at kailan? Madaling masubaybayan. Kapag nakita ng mga mamimili ang label, malalaman nilang tunay ito. Nanay, hindi ka ba nagtatala para sa bawat garapon? Ang batch number ay tugma sa iyong notebook. Aling batch ang anong lasa ay malinaw na malinaw. Kung may sumubok na kumopya sa iyo, ang mga tala ng batch ay ebidensya. Tama ka. Hindi maaaring sirain ang reputasyon ng atsara ng daloy. Ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatan? Ilang ligaw na gulay lang iyon. Paano ako mas masahol pa sa kanya? Bakit nagmamadali? Nanay, ninanakaw niya ang aking negosyo. Umaasa siya sa mga order ni G. Santos. 70 kilo kada linggo. Putulin ang kanyang supply. Tiyaking walang tao sa nayon ang tutulong sa kanya. Hindi niya kakayanin kung iilan lang ang tao. Nanay, magandang ideya iyon. Magandang balita ang order ni G. Cruz, pero ito ay isang hamon. 200 libra kada linggo. Si Patty at ako lang, hindi natin kaya kahit mamatay tayo sa trabaho. Kailangan kong humanap ng tulong. Elena, anong ginagawa mo? Arthur, gusto kitang kunin na magtrabaho para sa akin. Kalahating araw, 15 piso, at sagot ko ang pagkain. Elena, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Ang buong baryo ay nakatingin sa iyo. Ayaw kong magkagulo. Arthur, itago mo na lang ang mga sigarilyo. Kunin mo na kahit hindi ka magtrabaho. Victor, narinig ko pumunta si Elena kay Arthur. Ano kung ginawa niya? Sino naman ang maglalakas loob na tumulong sa kanya mag-atsara ng ilang garapon ng gulay? Akala niya talaga amo na siya ngayon. May sasabihin ako sa iyo. Sino man ang tumulong kay Elena ay kalaban ko. Huwag kayong lalapit sa akin para humingi ng tulong sa susunod. Maayos naman sila. Bakit kailangan nating makialam? Ano ang sinabi mo? Wala. Nanay, hindi darating si Arthur. Natatakot siyang masaktan ng iba. Ano ang gagawin natin? Kung walang tao, hindi tayo lalago. Kahit dumating ang mga order, hindi natin kayang sabayan. Arthur, nandito ka ng maaga. Elena, naisip ko yan buong gabi. Yung trabahong binanggit mo, pag-uuri ng mustasa. Kalahating araw, 15 piso, may pagkain. Valid pa ba ang alok mo? Siyempre, may halaga iyan. Gagawin ko, pero wag mo akong pasalamatan. Nag-iisip lang ako. Balo ka na may 2 anak. Mahirap talaga. Ang mga tao sa baryo ay hindi mangahas tumulong sa iyo. Pero ako, hindi ako natatakot. Kung magkakaaway tayo, edi okay. Arthur, ikaw na ang mag-ayos ng pag-uuri, at ako na ang bahala sa iba. Elena, itong mga gulay ay para sa tao. Alam mo, hindi pwedeng sabay-sabay ang mabuti at masama. Kailangan nating kontrolin ang kalidad sa simula pa lang. Bulos, luma, kinagat ng insekto, wala niyan. Arthur, ang trabaho mo ay mas mahalaga kaysa sa mabigat na paggawa. Tingnan mo ito. Kulubot na ang balat. Hindi natin magagamit. Tuyo na. Hindi ito magiging malutong kapag inatsara. Kaya pala mahal ito ng mga tagalungsod. Talagang bagay sa kanin. Arthur, eto ang bayad mo ngayon. $15 at binabayaran mo talaga sa parehong araw?
Elena, ako. Pwede ba akong magtrabaho sa iyo? Martha, maghugas ka muna ng kamay at tuturuan kita ng mga pamantayan sa pag-uuri. Ang malalambot para sa berdeng at sara. Ang matatanda para sa pampalasa ng gisa. Itapon ang mga sira at huwag kang magdamdam. Narinig mo ba? Si Arthur ay talagang tumulong kay Elena na mag-ani ng mga gulay. At sumama rin si Martha. Hindi ba sinabi ni Victor na walang dapat tumulong? Nagtatrabaho sila para sa sahod. Ano naman sa kanya? Haha. Hayaan silang magtrabaho para kay Elena. Kapag hindi niya naibigay ang mga produkto, tingnan mo kung sino ang magbabayad sa iyo. Si Arthur ay kulang ng 1 onsa. Hindi ba pwedeng dagdagan ng kaunti? Ang pagkukulang ng 1 onsa ay okay lang naman, di ba? Kahit na kulang ng 1 onsa, kailangan naming timbangin muli. Ang tapat na timbangan at malinis na puso ay nagdadala ng tunay na yaman. Siya. Ang crispness ay tama. Ang alat ay eksakto. Ang sariwang aroma ay lumalabas. Ang batch na ito ay kasing ganda ng nauna. Walang duda. Elena, natanggap ko na ang mga sample. Sabi ni Chen, ready na sila. Ito ang unang bayad, $720. Papasend ko ito sa iyo sa pamamagitan ng isang tao. Salamat, G. Cruz. Simula sa susunod na linggo, 70 kilo bawat linggo. Kaya mo ba yan sa inyo? Oo, huwag kang mag-alala. Nanay, $720. Nanay, may pera na tayo. Arthur, $48 para sa 3 araw. Martha, $32 para sa 2 araw. Elena, pinipilit ko ang likod ko sa paghuhukay ng patatas buong araw at halos hindi kumita ng ilang dosenang dolyar. Malinaw ang mga numero mo. Patty, ito ay sa iyo. Elena, napakahusay mong magpatakbo ng lugar na ito. Mas patas ka kaysa sa mga malalaking tao sa korporasyon. Elena, nag-hire ka pa ba? Isang grupo ng mga taong makitid ang utak. Nanay, lahat ng mga taong iyon ay nagtrabaho para kay Elena. Arthur at Martha, maging si Ji Liu, mula sa pintuan ng baryo, ay pumunta. Ang aking mga salita ay wala ng bigat. Kung hindi mo sila mapigilan, pigilan mo ang iba. Kailangan niya ng mga banga para sa atsara. Sino sa baryo ang nagbebenta ng mga banga? Pumunta ka at bigyan sila ng babala. Sino man ang maglakas loob na magbenta sa kanya ay hindi na makakapagnegosyo sa baryo mula ngayon. Ginoo, 30 banga. Banga? Pasensya na. Wala na kaming stock. Hindi ba iyong mga iyon? Iyong ay iba. Talagang hindi maaaring ibenta. Elena, bumibili ng banga? Elena, huwag magmadali. Meron ako, 10 piso bawat isa para sa iyo. Hindi, salamat. Walang banga? Ano ang gagamitin mo sa pag-aatsara? Gamitin ang iyong mga kamay? Ha ha ha! Ang mga banga ay maaaring harangan, ngunit hindi mo mapipigilan ang aking mga binti. Uy, amo, may mga garapon ka ba? $4 bawat isa. Ilan ang gusto mo? 30. Sige, tutulungan kitang ikarga ang mga yan. Mahirap dalhin ang mga ito pabalik sa nayon. Nanay, bakit basang-basa ka? Nakuha ko na ang mga garapon. Sapat na ang 30. May mga tao na tayo. Sapat na mga garapon. Pero masikip dito. Kailangan nating lumipat. Anong ginagawa mo sa ganitong oras, Elena? Mayor Garcia, tungkol sa abandonadong bodega sa bayan, yung dating kooperatiba ng supply. Gusto ko itong rentahan bilang workshop. Walang laman ang bodegang iyan. Sa loob ng ilang taon, tumutulo ang bubong at sira ang mga bintana. Kailangan mo itong ayusing mag-isa. Kaya ko iyan. Tingnan mo, maginhawa ang pagpapatuyo sa tabi ng ilog. Handa ang tubig sa balon at daan para sa mga truck. Medyo sira lang at nangangailangan ng pagkukumpuni. Major Garcia, ito na. Ito ang renta. Elena,
Mabilis ka talaga. Mayor Garcia, isa pa. Gusto kong magtatag ng opisyal na workshop. Ang galing. Tungkol sa proseso ng aplikasyon, ako na ang bahala para sa iyo. Lahat, makinig kayo. Mas marami na tayong espasyo ngayon. Mas maraming manggagawa. Hindi pwedeng magulo. Kailangan natin ng naka-zone na proseso ng produksyon. Nag-iisip ako. Ito ang lugar ng mga hilaw na materyales. Ilagay muna rito ang mustasa. Iyan ang lugar ng paglilinis. Ang mga nahugasang mustasa ay hindi na pwedeng ibalik. Ito ang lugar ng pag-aatsara. Lahat ng mga plato ilagay dito. Ang lugar ng pagpapatuyo ay malapit sa pinto. Elena, ang higpit mo naman. Walang kalokohan sa mustasa. Manatili sa kani-kanilang pwesto. Ang masasamang dahon ay hindi dapat pumasok sa lugar ng paglilinis. Ang mga nahugasan ay hindi pwedeng bumalik sa maruruming lugar. Isulat kung sino ang responsable sa bawat batch, para malaman natin kung sino ang may problema. Tama si Elena. Kung tama ang pagkukunan natin, walang gulo mamaya. Kapag nagbomba tayo ng tubig sa balon, hayaan muna itong tumila. Hindi pwedeng gamitin ng direkta. Simula ngayon, gumamit lamang ng tiniyak na tubig balon sa paghugas ng mustasa. Mga zone ng bodega, hilaw na materyales, paglilinis, paghihiwalay ng malinis at maruruming lugar, gamit ang tiniyak na tubig balon. Ang bawat batch ay may responsable. Lagda para sa traceability. Ipinapahayag ko na ang paggawaan ng atsara ng daloy ay opisyal ng itinatag. Elena, tingnan mo. Nandito si G. Cruz. Simple lang ang lugar, pero mas malinaw ang proseso kaysa sa ibang maliliit na paggawaan. Kulang ang pera, kaya laktawan muna natin ang magarbong tindahan, pero kailangan munang magtakda ng mga patakaran. Dapat garantisado ang kalidad. Simula sa susunod na linggo, 500 libra bawat linggo. Kaya mo bang gawin iyon? 500 libra? Walang problema. Pero kailangan naming ihatid sa 2 batch. Isang batch sa linggo. Maari tayong maging stable sa loob ng 1 buwan. Bibigyan kita ng 4 na piso bawat kalahating kilo. Hayaan mong maglatag ako ng ilang patakaran. Una, babayaran ka sa parehong araw. Walang delay. 1 araw na trabaho. 1 araw na sweldo. Pangalawa, libre ang pagkain at tirahan. Kung malayo ang inyong bahay, pwede kayong tumira dito. Mag-set up ako ng mga kama. Pangatlo, kapag nagtatrabaho kayo dito, huwag ninyo akong tawaging amo. Tawagin ninyo akong Elena. Sanay na ako. Elena na ang tawag ko sa kanya lagi. Pang-apat, kung magaling ang trabaho ninyo, tatandaan ko iyon. Kung may problema kayo sa bahay, sabihin lang sa akin. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Elena, naghahanap ka pa ba ng trabahador? Kaya kong gawin ng kahit ano. Oo, pero may 3 kondisyon. Walang pagtatamad. Huwag mag-aksaya ng mga materyales. Itala ng maayos ang mga account. Kung kaya ninyo iyon, kasama na kayo. Kaya ko yun! Kaya ko! B. Elena, kasama na rin ako. Elena, bilangin mo ako. Elena, lumalawak talaga ang iyong pagawaan. Mas maraming order, mas malaking paggawaan, pero dapat tumaas ang pamantayan para sa mga manggagawa. Upang matiyak ang kalidad, kailangan ko silang sanayin. Atsara ng daloy, talong atsara, 3 piga, 3 araw at 3 gabi, hindi pwedeng kulang kahit 1 araw. Unang hakbang, unang atsara, unang piga para mawala ang hilaw. Unang atsara para mawala ang hilaw. Pagkatapos hiwain ang mustasa, asinan muna. Ang sukat ng asin ay 4.25 kilo ng mustasa na may 0.5 kilo ng asin. Elena, hindi pwedeng kulang ang asin. At hindi rin pwedeng sobra. Ang higpit naman. Sa pagluluto, ang pagiging maselan ay patakaran, at hindi pwedeng labagin ang patakaran. At syarain ito ng 6 hanggang 8 oras para mailabas ang mapait na katas. Pagkatapos, ilagay sa rack at piga para maalis ang tubig. Ito ang tinatawag na unang piga. Ikalawang hakbang, ikalawang atsara, ikalawang piga para sa lasa. Sa ikalawang araw, magdagdag ng 0.36 kilo ng asin, 0.09 kilo ng pamintang Sichuan, at 0.045 kilo ng star anise. Mabango. Ikalawang atsara, ikalawang piga para sa lasa. Ikatlong hakbang, ikatlong atsara, ikatlong piga para sa itsura. Sa ikatlong araw, idagdag ang mga sikretong pampalasa. Elena, anong pampalasa ba yan? Pakita naman. Chloe, naalala mo ba lahat yan? Unang atsara, ikalawang atsara, ikatlong atsara. Naitala ko na ang dami ng asin at pampalasa. Pwedeng ituro ang proseso sa lahat, pero bawang mabunyag ang sikretong recipe ng pampalasa. Kailangan natin itong haluin ng mag-isa. Nanay, naunawaan ko po. Ang sikretong recipe ay mananatili sa pamilya.
Magaling ang memorya mo at masipag ka. Simula ngayon, sa iyo na ang recipe na ito. Sino ang gumawa ng batch na ito? Elena, ako po. Ano po ang problema? Gaano katagal mo inatsara ang pangatlong atsara? 4 na oras. Akala ko hindi sapat ang oras, kaya pinrest ko ng maaga. Nanay, walang makakapansin, di ba? Eh dahil walang makakapansin, okay na. Elena, halos 23 kilo iyan. Ang laking sayang. Ang atsara ng daloy, kapag may kulang na hakbang, hindi na iyan atsara ng daloy. 3 araw at 3 gabi, isang pindot, isang atsara. Walang nagmamadali, walang pinuputol. Sino mang pumuputol, huwag na lang pumasok. Tandaan, ang patakaran dito ni Elena, kahit 1 oras na kulang, hindi pwede. Nanay, mali yata ang sinabi ko kanina. Sinabi kong walang makakapansin. Galit ka ba? Hindi ako galit. Pero tandaan mo ito, kapag gumagawa ng pagkain, hindi ka pwedeng umasa na walang makakapansin. Pwede mong lokohin ang panlasa ng iba, pero hindi mo maloloko ang sarili mong konsensya. Ang daming talunan na walang alam. Hindi ba dapat ibenta yung mga bariles ng atsara na ginawa mo? Bakit ibinalik? Wala silang alam kung paano maasiyahan dito. Sabi nila maliraw ang lasa. Akala nila ginto ang atsara. Hindi tama ang lasa ng atsara mo. Hindi mo ba naisipang pumunta kay Elena para malaman kung anong lihim na recipe niya? Victor. Nanay, may pumasok sa bodega. Sino? Victor. Nandito si Victor para nakawin ang recipe. Hindi niya alam, ang totoong sikreto ay wala sa papel. Nasa isip ko lang. Hindi niya ito mananakaw. Kumakain ka pa ba ng atsara ni Elena? Sinasabi ko sa iyo, hindi malinis ang gawa niya. Bakit naman hindi malinis? Gumagamit siya ng bulok na ugat na kinakain ng baboy. Nilalagay niya sa garapon ang mga bulok at amag na sangkap. Imposible. Masarap naman para sa akin. Eksakto, may inilagay siya. Isipin mo, paano magiging ganun kalutong ang atsara? Baka may chemical na additives. Elena, may problema tayo. Ang bayaw mo, si Victor, nagkakalat ng chismis sa bayan na marumi ang atsara mo, gamit ang bulok na ugat at naglalagay ng chemical. Ilang restaurant ang nagtatanong para kanselahin ang mga order nila. Elena, magsalita ka naman. Ano ang gagawin natin? Sabi niya hindi ako malinis. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na malinis. Kumusta? Gusto ko po magpatingin ng pagkain. Residu ng pestisidyo, mabibigat na metal, at mikrobyo. Lahat. Hindi ito tungkol sa usapan, tungkol ito sa report. Patty, Arthur, pwedeng tumakbo para sa akin? Mag-post kayo sa bawat maliit na restaurant na katuwang natin sa bayan. Sige, gagawin ko. Kita mo, ang atsara ng daloy pumasa sa lahat ng provincial test. Pwedeng kainin ng walang alalahanin. Elena, teka lang. Ibabagsak kita. Tingnan mo, malaki ang kinikita ni Elena. Halos wala ang ibinibigay sa mga manggagawa. Siya ang kumukuha ng malaking bahagi para sa sarili. Natutunan ko na kapag nakikipag-usap kay Victor, ang pinakamagandang sandata ay hindi mga salita, kundi ang ledger. Araw ng sweldo ngayon. Ipopost ko ang accounts ngayong buwan. Kahit sino ay maaaring makita ito. Kabuuan kita, 8,600 piso. Renta, 400 piso. Labor, 1,560 piso. Mga materyales, 860 piso. Pagpapadala, 400 piso. Pagsubok, 600 piso. Basura, 360 piso. Kita, 8,600 piso. Bawasan ang mga iyon. Si Elena ay umuuwi na may higit sa 4,000 piso. Tingnan mo, siya ay kumukuha ng higit sa 4,000 para sa sarili niya lang. Kayo ay nagtatrabaho ng todo para sa ilang daan. Nakikita lang ninyo na kumukuha siya ng 4,000, ngunit isipin ninyo kung ano ang responsibilidad niya. Siya ang nakakuha ng mga order. Kung masira ang mga produkto, siya ang sumasagot. Ang mga returns ay mula sa kanyang bulsa. Siya ang nagbayad ng 600 para sa pagsubok. Sino sa inyo ang umako ng alinman dyan? At noong gabi siyang nagpuyat,
Nag-iinspeksyon ng bawat garapon, kayo ay natutulog. Noong siya ay lumalabas para humabol ng mga order, kayo ay nagpapahinga. Ang 4,000 iyon ay para sa mga panganib na kanyang tinatanggap, kinita ng kanyang sariling kakayahan. Kung may sino mang nag-iisip na hindi tugma ang mga numerong ito, suriin nila ngayon din. Nagtiwala ako sa accounting ni Elena. Binayaran na ako sa loob ng 3 buwan, hindi kailanman kulang kahit 1 sentimo. Ano ba ang ibinigay sa atin ni Victor kailanman? Eksakto, ang bibig niyang iyon, bukod sa pagpapalala ng gulo, ano pa ang kaya nitong gawin? Naniniwala ka ba talaga sa kanya? Mahirap ang pinagdadaanan ni Elena. Nag-aalaga ng 2 bata mag-isa at nagpapatakbo ng buong operasyon. Higit sa 4,000. Hindi iyan masyadong malaki. Victor, kung naiinggit ka, gawin mo ito mismo. Kung ang iyong mga atsara ay nabebenta pa, magpokus ka sa paggawa ng tama. Sa halip na tumingin sa iba. Bukas na mga libro, patas na pagtrato, at ang puso ng mga tao ay nasa tamang lugar. Dumarami ang mga order mula sa syudad. Hindi na sapat ang ligaw na mustasa. Ang aming mga mamimili ay ubod ng pagod at hindi pa rin makakuha ng sapat. Ang pag-asa sa kalikasan ay hindi magtatagal. Kailangan kong magtanim ng sarili ko. Mayor Garcia, gusto kong umupa ng lupa para magtanim ng mustasa. Magkano ang upa? 5 hektarya muna. Kung hindi sapat, dadagdagan ko pa. Sige, magtatanong ako kung sino ang papayag na magpaupa. Uy, pare. Pwede mo bang ipaupa sa akin ang iyong tiwangwang na lupa para magtanim ng mustasa? Bibigyan kita ng $800 kada taon. Ah, kumikita pala ang pagtatanim ng mustasa? Nagbibiro ka yata? Hindi. Talagang hindi. Elena, hindi naman sa ayaw kitang tulungan, pero sino ba ang nakakaalam kung gaano katagal ang iyong negosyo ng atsara? Kung ipapaupa ko sa iyo ang lupa, at kung mabigo ka, sino ang magbabayad sa akin? Nagtanong-tanong ako. Walang gustong magpaupa. Ang pagtatanim ng mustasa ay biro para sa kanila. Mayor Garcia, kanino ang lupang ito? Ako mismo ang uupa. Magbabayad ako ng 6 na buwan ng maaga. Ang lupang ito ay mga 7 o 8 hektarya. 2 taon na itong walang gamit. Kung gusto mo itong upahan, kakausapin ko ang barangay. Talaga bang gagawin mo iyon? Oo. Tatanggapin ko ang panganib. Pagtatanim ng mustasa. Pagitan ng hanay, 1 talampakan at 5 pulgada. Pagitan ng tanim, 1 talampakan. Umusbong na ang mga punla. Magdilig tuwing 3 araw. Huwag lumagpas doon. Handa na ang unang batch ng mustasa. Ang mga bukirin ay matingkad na berde. Ang mga tangkay ay mataba at matigas. Unang ani, mag-iwan ng 3 pulgada sa hiwa. Huwag bunutin ang mga ugat. Elena, mas maganda pa ito kaysa sa mga ligaw. Mataba ang laman, kaunti ang mga butas. Iyan ang pundasyon para sa patuloy na supply. Ako mismo ang nagtanim nito, kaya alam ko kung ano ang meron ako. Si Richard De La Cruz, may-ari ng pabrika ng pagkain sa bayan, nagpadala ng mga tao upang mangakit ng mga manggagawa, doble ang sweldo. Elena, si G. De La Cruz doon ay nag-aalok sa akin ng dobleng sweldo. Gusto kong subukan. Lahat ay gustong umangat, hindi kita sinisisi. Si Richard De La Cruz ay isang malaking producer ng pagkain sa bayan. Akala niya ninanakaw ko ang kanyang negosyo ng atsara. Nagsimula siyang maglaro ng marumi sa likod ng mga eksena. Gusto ko ring isama sina Arthur at Martha. Kung gusto nilang sumama, nasa sa kanila yan. Hindi ko sila pipigilan. Umalis si Patty. Naiwan sina Arthur at Martha. Patty, nasayo ang listahan ng mga kliyente ni Elena, di ba? Ikaw, hindi ba't inirecruit mo ako para sa production? Ano bang dapat i-manage sa production? Ibibigay mo sa akin ang listahan. Kunin mo na lang ang sweldo mo. Sino ba ang mga kliyenteng to sa listahan mo? Binalik lahat ng produkto. Kukubrahin ko ang kalahati ng sweldo mo ngayong buwan. Produkto mo ang may problema. Hindi pantay ang alat. Mapait at masakit sa lalamunan. Tumahimik ka. Kung ayaw mong magtrabaho, umalis ka na. Elena, gusto kong bumalik. Pwede kang bumalik. Magsimula ka sa paghuhugas. Ang sahod ay sa bagong empleyadong rate. Elena, pasensya na. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Elena, teka lang. Kahit hindi ko manakaw ang mga kliyente mo, gagawin kong hindi ka rin makakapagnegosyo.
Elena, may problema. May kumain ng atsara mo sa tindahan ko at nagtatae. Nagsampa sila ng reklamo sa bayan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa tawag ni G. Santos. Tae? At sarako. Daddy, lagi kong kinakain itong brand. Hindi ako makapaniwala na ganito ito kadumi. Kumakalat na sa internet. Sabi nila gumamit daw tayo ng bulok na ugat. Hindi na ako kakain yan. Gumalaw na si Richard. Nagpo-post siya kahit saan online. Ikinakalat na ng mga kumakain. Bumaba ng kalahati ang mga order sa isang araw. Elena, bakit hindi na lang magbayad para burahin ang mga post? At kumuha ng trolls para linisin ang imahe? Hindi na kailangan ng recall. Masyadong mahal. Oo, Elena. Masasayang lahat ng nirecall na produkto. Hindi, kailangan nating mag-recall agad. Walang kahit isang garapon ang dapat makaligtaan. Ito ang ilalagay ng mga tao sa kanilang bibig. Mas mahalaga ang konsensya kaysa pera. Ihatid mo agad sa testing center ng probinsya. Makalipas ang 3 araw, dumating na ang resulta. Maayos naman ang aking atsara, yung customer na yun ay nagtatae dahil sa ibang atsara. Diba? Sabi ko sa'yo imposibleng masama ang produkto mo. Sino mang mag-recall, mapagkakatiwalaan ang kanilang produkto. Dadagdagan namin ang order sa susunod na linggo. Sumakay ako sa tricycle ko at nag-explain sa bawat bahay. Walang reklamo. Walang iyakan. Idinikit ko lang ang report sa pader. Iyon ay mas mabisa kaysa libong salita. Kahit anuman ang sabihin nila simula ngayon, ang kalidad ang una. Hindi ko hahayaang mabigo ang atsara ng daloy sa panahon ko. Narinig niyo ba yon? Kalidad muna. Sino man ang sumira sa pangalan ng daloy. Ako si Ross. Hindi ko yan papalusutin. Elena, tungkol naman sa cake sa bayan, kung maglakas loob kang kumuha ng piraso, makikita natin. Elena, kung hindi mo ako aalagaan sa aking katandaan, mamamatay ako rito. Nandito si Gianj Reyes. Nandito siya para sa pera ulit. Si Victor ay nalugi sa negosyo. Nalulunod siya sa utang sa mga loan shark. Apta. Sa. Elena, tulungan mo ako. Puputulin nila ang kamay ko. Pasok. Narito ang 10,000 piso. Simula ngayon, tapos na tayo. Pirmahan mo rito at selyuhan. Pangako na hindi mo na kami aabalahin. 10,000? Maliit na bagay yan. Manugang ka ng pamilya Reyes. Ang perang kinikita mo ay bahagi sa amin. Maaari kong patunayan iyan. Matagal na kaming hindi bahagi ng pamilya Reyes. Noong araw, ikaw mismo pinalayas kami sa bahay. Nakita ng buong baryo. Lahat kami ay makakapagpatunay niyan. Si Elena ay pinangalanan bilang natatanging nagbabayad ng buwis ng bayan. Kung mahuli ko pa ang sinuman mula sa pamilya Reyes na nambubuska sa kanya, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Tara na, Elena. Umalis na tayo. Kukunin mo ba ito? Kung hindi, itatago ko na. Elena, 10,000 dolyar. Putol na ang lahat ng ugnayan natin. Mula sa araw na iyon, ang pamilya Reyes ay pamilya Reyes, at ako ay ako lamang. Nanay! Si Mia ay pumasok sa Universidad ng Syudad. Pinakamataas sa buong bayan. Matagal kong tinitigan ang liham na iyon. Alam ko na nakamit ng anak ko. Nanay, pangako ko babalik ako. Mag-aral ka lang ng mabuti. Huwag kang mag-alala sa amin. Nanay, lagi akong nandito para sa iyo. Nanay, tumawag si Mia. Nanay, mas mataas ang presyo ng mga atsara sa mga supermarket sa kabisera. Mas mahal kaysa sa atin, pero mas masarap ang lasa ng iyo. Kumakain ako sa cafeteria, sabi ng mga kaklase ko. Nangungulila sila. Ipinapaalala nito sa akin ang iyong mga atsara. Nanay, dapat mong ibenta ang iyong mga atsara sa kabisera. Ang tawag ni Mia ay parang isang maliit na bato na itinapon mismo sa puso ko. Maganda ang benta sa kabisera. Paano kung ang aking mga atsara ay maaari ring ibenta doon? Ross, may kilala ka bang nagde-deliver sa kabisera? Gusto kong tingnan ang wholesale market sa kabisera. Ang aking pamangkin ay isang driver ng truck sa kabisera.
Magtatanong ako para sa iyo. Pasensya na sa abala. Walang problema. Kapag nagtapos ang iyong kapatid na babae, pupunta tayo upang tingnan ang kabisera. Nanay, sasama ko sa'yo. Gaano kalayo ang daan patungo sa kabisera? Hindi ko alam. Pero alam ko na ang ilog ay dumadaloy doon. Kaya maaari rin akong pumunta doon. Dumarami ang mga order. Hindi sapat ang bodega. Siksikan ang mga manggagawa. Mabagal at nagkakamali kami. Kailangan nating palawaking itong bodega. Mayor Garcia, yung abandonadong bodega ng kooperatiba sa tabi, pwede ko pa ba itong arkilahin? Gusto mong palawakin? Hindi na kami kasya. Sige, tutulong akong magayos. Yung bodegang iyon ay walang laman ng ilang taon. Perpekto ito para sa iyo. Ibain natin itong pader. Pagdugtungin ang dalawang gilid. Doble ang laki ng lugar. Sapat na iyon. Tumigil kayong lahat, may sasabihin si Elena. 3 araw at 3 gabi. 3 atsara, 3 piga. Unang araw, alisin ang hilaw na lasa. Ikalawang araw, ibabad ang lasa. Ikatlong araw, itakda ang anyo. Tandaan, ang atsara ng daloy lalabas sa tapayan sa loob ng 3 araw. Wala kahit 1 oras na bawas. Una, patuyuin muna sila sa hangin. Isabit mo sa tabi ng ilog. 3 araw na hangin ng ilog. Hindi pwedeng madaliin. Ang unang tapang ay nag-aalis ng amoy, ang ikalawa ay nagdaragdag ng lasa, at ang ikatlo ay nagtatakda ng hugis. Hindi pwedeng laktawan ang anumang hakbang. Kung ikaw ang responsable sa isang batch, isulat mo ang iyong pangalan sa label, para malaman natin kung sino ang hahanapin kung may problema. Isa pang pahina sa notebook. Mas maraming tao, mas maraming pera, hindi pwedeng puro salita ko lang. Kailangan umasa sa mga patakaran at libro. Elena, ginawa mo akong pinuno ng paghuhugas. Natatakot ako na hindi ko kakayanin. Ikaw ang pinakamaingat na manggagawa. Kung hindi mo kaya, sino pa? Huwag kang mag-alala, gawin mo lang. Naging pinuno ng paghuhugas si Martha. Dati siyang pinakamahirap na balo sa baryo. Ngayon siya ang namamahala sa mahigit 100 tao. Pinapanood ko siyang lumayo. Pakiramdam ko nasa tamang landas tayo. Mabilis ang paglawak? Ha? Tingnan natin kung gaano katagal mo ito mapapanatili. Nagmamaniobra na naman si Richard. At Shara ng daloy. Halos kapareho ng packaging ng sa akin. At kalahati ang presyo. Hindi na sila mapag-iba ng mga tao. Elena, may mga customer na nagsasabing iba ang lasa ng iyong atsara. Anong nangyayari? Elena, pinalitan mo ba ang recipe? Maraming regular na nagsasabi na iba na ang lasa. Bumababa ng mabilis ang mga order. Bumili ang mga customer ng peking produkto. Akala ay akin iyon. Napakadumi ng ginawa ni Richard. Nanay, kailangan nating irehistro ang trademark at mag-file para sa design patent. Iyon ang tamang legal na hakbang. Kung may ibang magparehistro ng pangalan, hindi mo na ito magagamit. Tinuruan ako ni Mia ng isang salita sa telepono, trademark. Noon ko napagtanto, kahit ang isang pangalan ay kailangan irehistro. Kung hindi, sa iba ito mapupunta. Maaari mong irehistro ang atsara ng daloy, irehistro ang daloy, estilo ng daloy, at orihinal na daloy din, para hindi makasabay ang iba. Makinig ka sa eksperto. Irehistro ang lahat ng iyon. Noong araw na iyon, pumirma ako ng maraming papel sa opisina ng tatakpang kalakalan. Ang mga salitang daloy ay akin na mula noon. Batch code, YJ2400-15001. Ano ibig sabihin yan? Bawat bag ay may numero. Ang araw na ginawa ito, kung saang batch ito galing, kung sino ang responsable, isang scan, malalaman mo lahat, pwedeng kopyahin ang pangalan, pero hindi ang batch code. Tingnan mo si Chloe. Matigas ang ulo gaya ng nanay niya. Kung medyo baliko ang label, ginagawa niya ulit. Kapag pinapanood ko siyang magbalat at magdikit ng labels, napapanatag ang loob ko. Kapag nakatikim ka na ng totoo, isang kagat malalaman mong peke. Mapait? Kapag nakatikim ka na ng totoo, isang kagat, malalaman mong peke. Mapait. Kapag nakatikim ka na ng totoo, isang kagat malalaman mong peke. Sobrang mapait. G. Dela Cruz, sabi ng Commerce Bureau, pagmumultahin tayo para sa trademark infringement at lahat ng produkto ay dapat tanggalin sa mga istante. Elena, wala kang awa. Wala na ang tindahan at wala na rin ang pera.
Ano ang gagawin natin ngayon? Ang tindahan ni Victor ay nasangla na. Ang 10,000 piso na ibinigay ko sa kanya ay nasama doon, bayad na ang utang. Pero wala na siyang natira. Elena, nandito si Ging Reyes. Elena, bayaw mo pa rin si Victor. Tulungan mo siya. Hayaan mo siyang magtrabaho dito. Magsimula siya bilang taga-karga. Parehong sweldo sa iba. 1 buwan na probasyon. Tanggalin siya kung lalabag sa patakaran. Anong meron sa suot mo? Isuot mo ang damit pang trabaho at magsimulang magkarga. Dati kang nagtatrabaho sa isang tindahan. Hindi ka pa nakakagawa ng ganitong uri ng trabaho. Magpahinga ka kung masyadong mabigat ang dala mo. Hindi mo pa ito nagawa dati. Sobrang sama ng mga ginawa ko dati. Pupunta ka bukas? Nandoon ako. Elena, sobra kang mapagpatawad. Ginawan ka niya ng masama dati, at pinatuloy mo pa rin siya. Bigyan mo siya ng paraan para kumita, pero walang espesyal na pagtrato. Hindi dahil mahina ang loob ko. Ito ang patakaran. Magtrabaho at mabayaran. Magkamali ka, wala ka na. Pareho para sa lahat. Ito ang tinatawag na pagsunod sa mga patakaran. Elena, may punto ka. Nanay, mali ang pagkakalagay ng mga label sa batch na ito. Mali lang ang label. Hindi naman sira ang mga produkto. Ipadala na lang natin. Hindi malalaman ng kliyente. Oo Elena, 200 kahon iyan. Mag-unpack at mag-relabel? Gaano katagal iyon? Naghihintay ang kliyente. Ibaba ang track, sir. Maling batch ay maling produkto. Ibaba lahat. Suriin muli ang bawat kahon. Elena, gaano katagal ito? May bayad sa overtime. Pero kailangan tama ang mga batch. Walang kahit isang mali. Magandang trabaho, lahat. Lahat ay makakakuha ng dagdag na $20 ngayon. Elena, nasaan ang padala? Kailangan ko ito sa mga istante ngayon. Pasensya na. Maling label ang batch kahapon. Doble kinala ko lahat, darating ang shipment bago magtanghali. Maling label? Ginawa mong muli lahat para doon? Maling batch ay maling produkto. Maaaring mahuli ang produkto, ngunit hindi dapat mali. Elena, sa ganyang ugali, mula ngayon, lahat ng produkto mo ay kukunin ko na. Hindi ako makapaggarantiya sa iba, ngunit sa iyo, nagtitiwala ako. Hindi nakakatakot ang pagkakamali. Ang nakakatakot ay ipadala pa rin ito. GNG. Elena, ang presyo ng Sichuan pepper na ito, kalahati ng kasalukuyan mong binabayaran. Sa mga pampalasa, hindi napapansin ng mga customer ang pagkakaiba. Makakatipid ka ng libu-libong piso sa isang taon. Madali. Elena, kinompute ko na. Ang paglipat ay makakatipid ng mahigit 10,000 piso sa isang taon. Hindi tayo pwedeng magtipid sa sangkap ng daloy. Kumuripot ka ng konti, malaki ang epekto sa lasa. Genging. Elena, pag-isipan niyo po. Genging. Sa presyong iyan, wala nang dapat pag-isipan. Hindi lang ako hindi lilipat, mag-order pa ako ng mas mahusay. Simula ngayon, lahat ng bibilhin nating sangkap dapat ay dekalidad. Okay lang, kahit medyo mas mahal. Sige Elena, sikasuhin ko na agad. Elena, 10,000 piso sa isang taon? Hindi ka ba nababahala? Magtipid ngayon, mawawala ang pangalan ng daloy bukas. Elena, na-order na ang mga piling pampalasa. Darating sila sa susunod na linggo. Ang presyo ay 30% mas mataas kaysa dati. Elena, matagal na akong namimili at ito ang unang beses na may tumanggi sa isang deal, laktawan ang mumurahin at pumili ng mahal. Pero nirerespeto kita dahil doon. Ang produkto mo ay sarili mong obra maestra. Sa negosyo ng pagkain, importante ang integridad. Kailangan maging tapat ka sa iyong konsensya. Nanay, tatandaan ko iyan. Gin, Elena, ikinalulugod kong makilala kayo.
Ito ay isang tagapamahala mula sa supermarket ng Tuktok. Isang malaking hapon na kadena ng supermarket. Ito si G. Mendoza. Pakiusap, mag-usap tayo sa loob. Akala ko ito ay isang malaking pabrika. Pero isa lang itong munting paggawaan. Disente naman ang kalinisan. May mga bentahe ang teknik. Ito ang aming bakuran para sa pagpapatuyo. Ang unang pag-aatsara ay nag-aalis ng hilaw. Ang pangalawa ay nagpapalabas ng lasa. Ang pangatlo ay nag-aayos ng tekstura. 3 buong araw at gabi. Walang isang araw na kulang. Pinatuyo ng simoy ng ilog. Hindi ng mga makina. Gian, Elena, mag-aalok ako ng 400,000 piso para sa iyong recipe. Cash. Maaari tayong pumirma ngayon na. Ipinasa sa akin ng aking tatay ang recipe na ito. Hindi ito ibinebenta. Hindi mo kailangang ibenta ang recipe. Pwedeng ibigay ko sa iyo ang paglilisensya. Ilagay ang iyong atsara sa supermarket ng Tuktok. Ang supermarket ng Tuktok ay isang sikat na chain sa buong mundo. Ang pagkakataong ito ay magbibigay daan sa iyo upang mapalawak sa parehong lokal at internasyonal na merkado. Pero may isang kondisyon. Dapat mong gamitin ang label ng Tuktok. Tawagin itong Zenith Japanese Pickles. Hindi atsara ng daloy. Paano naman sila? Ang kumpanya ay may sariling mga manggagawa. Ako, si Elena, ay may prinsipyong 4 na hindi sa negosyo. Walang pautang, walang utang, walang pag-iwas sa buwis, walang pangangalap ng pondo. Ang daloy ay kung saan ako isinilang at lumaki. Ang mga atsarang ginawa sa daloy ay dapat tawaging atsara ng daloy. Hindi sila maaaring magkaroon ng ibang pangalan. Masarap ang iyong atsara. Pero hindi gaanong mahalaga ang iyong brand. Ang aking brand ay nagbibigay ng klase. Wala kang kwenta, isa ka lang tindera sa kalye. Wala kang mararating. Elena, yan ay supermarket ng Tuktok. Sikat ito sa buong mundo. Elena, mahirap ang mga kondisyon. Pero bihirang pagkakataon ito. Huwag mag-alala, hindi ibebenta ang atsara ng daloy. Walang maiiwan sa inyo, at hindi magbabago ang tatak. Ang pangalang daloy ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga. Ikaw ba si Gang, Elena, mula sa atsara ng daloy? Ako ay isang tagapamahala ng pagbili mula sa supermarket ng malaking unyon na nasa syudad. Ang pangalan ko ay Ross. Nabalitaan kong tinanggihan mo ang pakikipagsosyo ng Tuktok. Gusto kong pumunta at tingnan ito. Ayos lang ba? Siyempre, lagi kang malugod na tinatanggap. Si G. Mendoza ay umalis lang ilang araw ang nakalipas, at ngayon ay may isa pang dumating. Sa pagkakataong ito, isang tagapamahala ng pagbili mula sa supermarket ng malaking unyon sa syudad, nagngangalang Ross. Ang kanyang ugali ay mas mabuti kaysa kay G. Mendoza. G. Elena, marami na akong narinig tungkol sa'yo. Si Ross ay hindi basta-basta dumadaan tulad ni G. Mendoza. Yumuyo ko siya para tingnan ang mga label sa mga garapon. Tinanong niya kung paano nakaset up ang mga batch code. Pumunta siya sa lugar ng paghuhugas. Tinanong niya kung ang tubig ay mula sa balon o gripo. Pumunta siya sa mga patuyuan. Tinanong niya kung ilang araw sila nakakakuha ng simoy ng ilog. Ano ang ginagawa nila kapag umuulan? Mukhang sobra akong nagtatanong. Sana hindi kayo nagagalit, GNN. Elena, mahigpit kami sa pag-audit ng supplier sa aming supermarket. Ang pagtatanong ng detalyado ay mabuting bagay. Ang tunay na alalahanin ay kung hindi ka nagtanong. Ito ang unang batch na gawa sa ligaw na mustasa. Ang mga ito ay gawa sa nilinang na mustasa na tinatanim namin ngayon, matatag na ani, at pare-parehong kalidad. Ito ang gift box set. Ang mga sangkap ay mas maingat na pinipili. Sa pag-aani, pumipili lamang kami ng pinakamalambot na bombilya ng tangkay. Kumukuha kami ng 3 libra sa bawat 10.
Subukan mo. Kalutong, kaasinan, lasang umami, lahat ay napakahusay. Ang pangatlo ay talagang masarap. Isang subo lang, malalaman mong iba ang sangkap. Ang kalidad na ito ay sapat na para sa syudad. Pero sapat ba ang produksyon mo? Matatag ba ang daloy ng supply? Ang supermarket ng Malaking Union ay hindi maliit na tindahan. Ang maubusan ng stock ay malaking bawal. Hindi ako tumatanggap ng order na hindi ko kaya. Pwede kang pumunta at mag-inspeksyon kahit kailan. Sige, gagawa muna tayo ng pagsubok. Kontakin mo ako kapag handa ka na. Elena, supermarket ng Malaking Union. Iyan ang pinakamalaking chain ng supermarket sa syudad. Bakit hindi ka nasasabik? Magandang pagkakataon ito, pero kailangan tayong maging matatag. Elena, kailan ka ba magpapasign kay Ross? Huwag magmadali. Subukan muna natin. Subukan ang ano? Malayo pa ang syudad. Baka mapanis ang atsara sa daan. Hindi ako magpapadala hanggat hindi ako nagsasagawa ng ilang pagsubok. Elena, ikaw mismo ang pupunta. Kung hindi ako pupunta, hindi ko malalaman kung ano ang mali. Isang oras na, normal ang lasa. 2 oras, okay pa rin. 3 oras, nanay, may hindi tama. Arya, Noong nakarating kami sa syudad at binuksan ang pakete, tinikman namin, matagal na itong nakasil. Nawala ang crispy ng atsara. Dapat airtight ang seal. Dapat mababa ang temperatura. Hindi dapat masyadong malaki ang pakete. Lumipat sa high seal na bag. Gumamit ng refrigerated trucks. Bawasan ng kalahati ang bigat ng pakete. nanay, mahal ang refrigerated trucks. Mahal man o hindi, kailangan nating gamitin ang mga iyon. Mas mahal ang masamang kalidad. Nakatakda na ang temperatura. Panatilihin itong tumatakbo. Ang temperatura ay 39 na degree Celsius. Medyo kulang pa ang lasa. Nanay, hindi pa sapat ang crispiness. Ang pangalawang batch ay kulang sa crunch. Hindi ang temperatura ang problema. Masyadong matagal na pumasok ang hangin sa packaging. Nasira pa rin ang mga atsara. Tara na. Yan ang tamang lasa. Naperpekto natin ang lasa. GNAG. Elena, 3 biyahe po kayo, tama? Kailangan. Maaaring malate ang produkto, pero hindi dapat magbago ang lasa. Elena, nagtagumpay ba? Nagawa natin. Ang pag-abot sa labas ng syudad ay hindi para magyabang. Ito ay tungkol sa responsibilidad. Ang shipment na ito ay nakarating sa kabisera ngayong araw dahil 3 beses tayong nagbiyahe para maihatid ito at isa-isang niresolba ang bawat problema. Bawat shipment na ipapadala natin mula ngayon ay makakatugon sa pamantayang ito. Ross, pwede ka nang pumirma. GNN. Elena, sinusubukan naming mag-supply sa 2 tindahan sa syudad. 1,000 libra bawat linggo, sa loob ng 1 buwan. Nagbibigay kami ng 1,000 libra kada linggo. Buwanan ng bayad. Tumatanggap kami ng pagbabalik kung sira ang kalidad. GNG. Elena, narito ang numero ngayong buwan. 70% repeat rate. Pwede ba tayong lumawak sa 8 tindahan? Magsimula sa 4 sa loob ng 2 linggo. Tapos 6. Bakit? Kung hindi kaya ng iba, problema nila iyon. Kung hindi natin kaya, sisirain natin ang sarili nating reputasyon. Ang tatak ng daloy ay hindi kayang tumanggap ng ganoong pinsala. Ang ibang supplier ay patuloy na pinipilit akong lumawak. Pero ikaw lang ang pumipigil sa akin. Ang atsara ng daloy ay tumatanggap lamang ng order na kaya nating gawin. Sige, gagawin natin ang paraan mo. Magsimula sa 4. Simula ngayon, gagawa tayo ng pang-araw-araw na ulat ng operasyon. Bawat bagay ay dapat punan. Magulo, ikaw ang may pananagutan. Hindi mo pinunan. Tanggal ka. GNG. Elena, ang team mo ay mas masusing kaysa sa aming sariling supermarket. Ang mga detalye ay nagdudulot ng katatagan.
Ang katatagan ay nagdudulot ng mahabang panahon. Yung iba, sumisigaw lang na walang problema. Kayo talaga, naghahatid at pinapanatili ang kalidad. Mga supplier tulad nyo, mahirap hanapin. Sabi ni Ross, iba tayo sa iba. Ang iba ay umaasa sa salita, tayo ay umaasa sa produkto. Gusto kong marinig iyan. Maraming usap, kaunting aksyon. Elena, nagsimula si Richard ng panibagong brand. Tinatawag na Atsara ng Daloy. Ibinebenta sa 2 piso bawat kalahating kilo. Kalahati ng presyo natin. Ang lupon ng mga direktor ay nasa ilalim ng maraming pressure. Nagtatanong sila kung pwede nating ibaba ang presyo. Hindi. Pwede niyang palitan ang pangalan, pero hindi magbabago ang kanyang proseso. Elena, paano kung ibaba na lang natin ng 40 sentimo? Ross, hindi ko kaya. Ang mga sangkap ko, ang paggawa ko, lahat ng oras ko ay napupunta dito. Siya ay nagbebenta ng mura. Ako ay nagbebenta ng pangalang Daloy. 3 araw at gabi ng trabaho. Ang pagdali-dali ay hindi maihahambing doon. Inaanyayahan ko kayong lahat na makita ang aking pabrika. Kapag nakita nyo, maiintindihan nyo kung bakit hindi ko kayang ibaba ang presyo. Kinakailangan ito ang tradisyonal na proseso ng 3 Mula sa atsara at pag-aatsara 3 hanggang pindot. pagpindot. Umuulit ng 3 beses, 3 araw at gabi. Hindi pwedeng laktawan kahit isang araw. Elena, bumaba ng 20% ang benta sa nakalipas na ilang araw. Huwag magmadali. Hintay lang ng konti pa. Sinubukan ko rin yung mura. Mapait at masakit sa lalamunan. Hindi tama ang lasa. Medyo mas mahal, pero masarap. Kapag nakatikim ka na ng maganda, ayaw mo na ng mura. Elena, lumabas na ang datos. Sa unang 3 araw, bumaba ng 20% ang benta. Pero mula ika-4 na araw, nagsimulang bumalik. Sa loob ng 1 linggo, kumpara bago ang pagbaba ng presyo, tumaas ng 15% ang benta. Walang digmaan sa presyo ang makatalo sa iyo. Ang kalidad ang panlaban sa kompetisyon. Hindi lahat ang presyo. Naaalala ng mga customer ang lasa. Gusto kong magreklamo. Tingnan mo, may buhangin dito. At may buhok. Nagbebenta ka ba ng atsara o basura? Ang murang atsara ni Richard de la Cruz ay nahuli na. Hindi ang lasa ang problema. Nakita nila ang buhangin at buhok. At ang ilan ay nagkaroon ng pagtatae. Ito ang pabrika na gumagawa ng atsara ng Daloy. Ang kalagayan ng kalinisan ay nakakagulat. Natuklasan ng investigasyon na ang gumagawa ng atsara ng Daloy ay eksaktong ang dating naparusahan para sa paglabag sa trademark. Ang tunay na tagapamahala ng nabuwag na paggawaan ng atsara ng Daloy, Richard de la Cruz. Nanay, napanood mo ba ang balita? Nalantad ang pabrika ni Richard. Ito ang pagkakataon natin. Nakita ko, talagang lahat ng kanyang kliyente ay lalapit sa atin. Elena, tinatakan ng mga regulator ng industriya at merkado ang pabrika ni Richard. Lahat ng kanyang kliyente ay tumatawag, nagtatanong tungkol sa ating mga produkto. Elena, sumabog ang mga order. Tumaas ito ng 3 beses. Elena, lahat ay nagmamadali para sa mga produkto. Kahit itaas natin ang presyo, bibili pa rin sila. Walang pagtaas ng presyo, pero linawin natin. Malaki ang volume natin. Ang mga order ay nangangailangan ng paghihintay. Ang mga handang maghintay, ginagarantiya natin ang kalidad at dami. Ang mga hindi makapaghintay ay makakakuha ng buong bayad balik. Ang Daloy ay hindi gumagawa ng isang beses na transaksyon. Bakit hindi nating itaas ang presyo ngayon? Kailan nating itaas? Hindi ibig sabihin ng pagiging matatag ay magtataas ng presyo ng padalos-dalos. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng pamantayan. Hindi pagpapalabas ng mga sirang produkto. Dumarating ang mga customer dahil sa kalidad. Hindi natin dapat hayaan na isipin nila na sinisipan natin sila habang nasa ilalim. Si Richard ay lubog sa utang. Ang kanyang pabrika ay kinumpiska at isinubasta ng korte. Elena, tapos na siya. Magbibid ako sa kanyang pabrika. Ano? Bilhin ang kanyang pabrika? Niloko kanya ng maraming beses. Binibili ko ang mga kagamitan. At hindi naman may kasalanan ang lugar. Ang kanyang pabrika ay nasa gilid ng syudad. Magandang lokasyon. Maginhawang transportasyon. Mas mura kaysa magtayo ng sarili natin. $140,000. $100,000. $150,000. $160,000. $180,000. Ikalawang tawag. $200,000.
Benta. Richard, sinubukan niya akong sirain sa pamamagitan ng mababang presyo. Ngunit siya mismo ang nasira, hindi dahil magaling ako. Dahil nakalimutan niya na sa negosyo ng pagkain, ang konsensya ay mas mahalaga kaysa pera. G&G. Elena, alam naming mali ang sinuportahan namin dati. Pakiusap, tanggapin niyo kami. Umaasa sa amin ang aming mga pamilya. Pwede kayong lahat manatili. Pero may isang patakaran. Kalimutan ang dati ninyong paraan. Magsimula ng bago ayon sa pamantayan ng daloy. Ang kaya, mananatili. Ang hindi, umalis na ngayon. Ang atsara ng daloy ay nangangailangan ng 3 araw at 3 gabi. Unang timplada para alisin ang hilaw, pangalawang timplada para sumipsip ng lasa, at pangatlong timplada para makuha ang anyo. Walang pagdadaya sa oras. Walang laktaw sa proseso. Sino mang magdaya ay tanggal. Lahat ng mahigit 30 manggagawa ay sasailalim sa muling pagsasanay. Naligaw sila dahil kay Richard de la Cruz. Ngayon, binibigyan ko sila ng pagkakataon. Hindi dahil mahina ako, kailangan ng daloy ng mga tao. Kailangan nila ng kabuhayan. Elena, binili mo ang pabrika ng kalaban sa halagang 200,000 piso at tinanggap mo rin ang kanyang mga tao. Ang laki ng puso mo. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng malaking puso. Walang personalan. Matibay ang pabrika. Masisipag ang mga manggagawa. Kung naligaw sila, ibalik lang sa tamang landas. Elena, may mali. Tingnan mo online. Bigla na lang tayong binabatikos ng lahat. May naghukay ng lumang litrato ko na nag-aatsara sa tabi ng kulungan ng baboy. Kumalat ang post magdamag. Bumaba ng sobra sa kalahati ang orders sa isang araw lang. Elena, gumastos ka para burahin ang mga post. Pigilan ang opinyon ng publiko. Oo nga, Elena. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Nanay, huwag mong burahin. Ang pagbura ay magmumukhang na konsensya. Tutulungan kitang gumawa ng pahayag sa publiko, buksan ang pabrika, at papasukin ng media para mag-film. Huwag burahin ang mga post. Gawing publiko ang lahat ng proseso natin. Hayaan ang media na pumunta at mag-film. Kung papapasukin natin sila, hindi ba iyon ay? Ano ang dapat katakutan? Wala tayong itinatago. Naghalo-halo na ang mga komento. Geng, Elena, kumakalat ang ilang maling chismis online. Paano mo iyon sasagutin? Nagsimula ako sa tabi mismo ng kulungan ng baboy, sa bakanting lote sa tabi nito. Ang pagmula sa mahirap na pamilya ay hindi nakakahiya. Ang pagbebenta ng maruming pagkain ay nakakahiya. Ang atsara ng daloy ay dapat malinis at malusog. Maaari kayong mag-inspeksyon anumang oras. Pagkatapos lumabas ang panayam, biglang lumampas sa 1,000,000 ang views. Bumaliktad ang comment section. Tiningnan ko ang website na 12000.23, imposible. Ang pagmula sa mahirap na pamilya ay hindi simulang bumawi ang mga pagbebenta ng maruming pagkain ang nakakahiya. Higit pa kaysa bago ang mga mapanirang artikulo. Mia sa universidad, nakakuha ng mga kaklase para magbahagi ng positibong pagbabalita. Sinabi niya online kailangang labanan ng mga online tactics. Ang linyang hindi nakakahiya ang galing sa mahirap na pinagmulan at nakakahiya ang pagbebenta ng maruming pagkain ay ginawang poster. Ipinareha sa isang larawan ko sa tabi ng mga patuyuan. Nag-viral online ang poster. Ipinaskil pa nila ito sa mga pasukan ng supermarket sa siyudad. Inilista ng Konseho ng Bayan ang atsara ng daloy bilang pangunahing proyektong sinusuportahan. Ang paggawaan na walang nagmamalasakit dati ay ngayon ang pinagmamalaki ng bayan. Nagpapasalamat ako sa mga tumulong sa akin dati. At sa mga nagmamahal sa atsara ng daloy, sila ang mga tumulong sa isang babae mula sa kulungan ng baboy na tumayo sa podyum ng syudad. At gusto ko ring pasalamatan ang mga nanlait sa akin dahil binigyan nila ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Nanay, trending ang atsara natin. Top 5 sa buong bansa. Maraming netizen ang pumupuri sa akin at nagbibigay ng kredito. Talagang nagpapakumbaba ako. Ang tagumpay na ito ay hindi lang akin, kundi pag-aari ng bawat miyembro ng atsara ng daloy, ang resulta ng ating sama-samang pagsisikap. Uy nanay, bumalik na ako. Bakit ka umuwi pagkatapos ng kolehiyo? Nanay,
tulungan kitang mag-set up ng e-commerce platform. Ang iyong negosyo ng atsara ay lalago ng mas malaki. Nanay, ikaw ba ang sumulat nito? Nanay, hindi lang ito notebook. Ito ang encyclopedia ng atsara. Wow, napakadetalyado. Nanay, hindi mo alam kung gaano kalaki ang nagawa mo. Ang 3 notebook na ito ay ang buong pundasyon ng atsara ng Daloy. Tingnan mo ang oras, kumain ka. Malapit na. Nanay, ang iyong atsara ay hindi basta atsara. Isa na itong brand. Nakita ko siyang nagpuyat, nagsusumikap sa proposal na iyon, at alam ko, ang kinabukasan ng atsara ng Daloy ay nasa kanyang mga kamay. Nanay, tutulungan kitang isulat ang kwento ng brand. Ang kwento mo ang pinakamagandang advertisement. Isang babaeng taga-probinsya na hindi nakatapos ng high school, pinalayas ng mga biyenan, nagsimula mula sa kulungan ng baboy kasama ang 2 anak, sumuporta sa pamilya gamit ang isang garapon ng atsara. Ginawa ni Mia ang aking mga karanasan bilang isang kwento. Kapag pinakikinggan ko, medyo nahihiya ako. Para bang ibang tao ang pinag-uusapan. Nanay, hukang kabahan. Sabihin mo lang ang totoo tungkol sa iyong pinagdaanan. Kung gaano katotoo ang kwento, mas nakakaantig ito sa puso ng tao. Hindi ako masyadong nakapag-aral. Pero isa lang ang ginawa ko sa buhay ko, ang gumawa ng masarap na atsara. Nanay, ang galing! Nanay, bilis! Lumampas tayo sa 100,000. 200,000, 500,000, 1,000,000, 1,000,000. Nanay, lumampas sa 1,000,000. Nanay, 5,000 order. Nagbenta tayo ng 5,000 pakete sa 3 araw. Ang online na ito ay mas maganda kaysa sa dating paglalako ng nanay mo. Bilis, bilis! Ubus na ang packaging. Kunin mo ang 2 pang kahon sa bodega. Huwag magpabaya sa kalidad. Kahit gaano karaming order, itapon ang mga sira. Tama ka. Mas mabuti na kakaunti ang order, ngunit tiyakin ang kalidad ng ating ipinapadala. Nanay, alam ko, hindi natin pwedeng sirain ang reputasyon ng Daloy. Chloe, kaya mo nang kumpletuhin ng mag-isa ang buong proseso ng tradisyonal na 3 atsara at 3 pindot, mula sa pagpili at pagpapatuyo sa hangin hanggang sa paglalagay sa garapon at pagkuha, at mas bihasa ka sa bawat hakbang kaysa sa sinumang kaedad mo. Itong batch na ito, ikaw na ang gagawa, ikaw na ang bahala. Hindi na ako makikialam. Nakuha mo? Parang lasa ng ginawa ng lolo mo. Chloe, handa ka nang magtapos. At ipinamana sa akin ng lolo mo ang kutsilyong ito. Simula ngayon, ikaw na ang 3 henerasyong tagapagmana ng atsara ng Daloy. Nanay, huwag kang mag-alala. Hindi mawawala ang sining na ito, kailanman. Chloe? Supermarket ng Taluktok. Isa sa pinakamalalaking chain sa bansa. Binigyan nila tayo ng malaking order. Gusto nila na doblehin natin ang produksyon. Ihatid sa loob ng 1 buwan. Doblehin ang produksyon? 1 buwan? Oo, ito na ang pagkakataon natin sa pambansang merkado. Kailangan nating kunin ito. Hindi mo naiintindihan ang merkado. Hindi mo alam kung gaano kalupit ang kompetisyon. Kung palampasin natin ang pagkakataon, pupunta sila sa iba. Ang mabilis na paglaki ay papatay sa kalidad. Hindi maaaring madaliin ang tradisyonal na proseso ng 3 atsara at 3 pindot, 3 araw at 3 gabi. Wala kahit 1 oras na mas kaunti. Pwede tayong magdagdag ng tao, mas maraming tapayan, at mag-overtime. Ayos lang ang pagdagdag ng tao, pero hindi natin pwedeng bawasan ang oras. Ang lasa ng atsara ng Daloy ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng mas maraming tao. Inatsara ito gamit ang oras. Masyado kang matigas ang ulo. Masyado kang walang pasensya. Mia, ano ang plano mo? Ang order ng supermarket ng Taluktok ay maaaring magdala sa atin sa 20 lungsod sa buong bansa ng magdamag. Kailangan kong palawakin ang produksyon, kumuha ng mga tao, at magdagdag ng mga shift.
pero hindi ako magpapaikli sa proseso. Magdadagdag lang ako ng mas maraming tauhan at kagamitan. Chloe, ano ang inaalala mo? Ang pagpapalawak ay okay, pero kailangan itong gawin ng paunti-unti. Unang palawakin ng 30%, patatagin. Pagkatapos ay palawakin ng susunod na batch. Hindi tayo maaaring dumoble sa isang buwan. Hindi makakasabay ang pamamahala. Tiyak na magbabago-bago ang kalidad. Ang bilis at katatagan ay hindi magkasalungat, pero kailangan mong maghanap ng balanse. Tanggapin ang mga order pero huwag dumoble sa isang buwan. Hatiin sa 3 hakbang. Unang hakbang ay palawakin ng 30%. Patatagin sa loob ng isang buwan. Ikalawang hakbang ay isa pang 30% pagpapalawak. Ikatlong hakbang ay maabot ang target. Hindi maaaring bawasan ng isang araw ang tradisyonal na proseso ng 3 atsara at 3 pindot. Hindi maaaring ibaba ang pamantayan ng hilaw na materyales. Ang isa sa inyo ay mamamahala sa harapang bahagi at ang isa naman sa likurang bahagi. Si Mia ang namamahala sa merkado, order, at kliyente. Si Chloe ang namamahala sa pagkakagawa, kontrol sa kalidad, at produksyon. Kung masyadong mabilis ang harapang bahagi at hindi makasabay ang likurang bahagi, magkakagulo ang mga bagay. Kung masyadong konserbatibo ang likurang bahagi, ang harapang bahagi ay walang bala para lumaban. Pabrika ng atsara ng Daloy 3 ay itinayo sa zonang industrial sa tabi ng Daloy. 3 taon akong nagkalkula para sa pabrika na ito. Bawat sentimo ay pinlano. Sabi ng iba, matapang ako. Sabi ko, hindi ito tungkol sa katapangan, malinaw na accounting ito. Matatag na pag-unlad. Nanay, ang linyang ito ng packaging ay kayang mag-package ng 2,000 pakete kada oras. Iyan ay 10 beses ng manu-manong output. Mabilis ang makina, pero hindi natin pwedeng bitawan ang manu-manong gawa. Ang pagpapatuyo sa hangin ay umaasa pa rin sa simoy ng ilog. 3 araw at 3 gabi. Kailangan pa natin ng mga kamay. Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ko na ang pabrika ng atsara ng Daloy 3 ay opisyal na natapos. Sa sandali ng paggupit ng laso, nakita ko si Arthur sa ibaba, si Martha, si Patty, at ang mga manggagawang sumunod sa akin, na nagtrabaho sa akin ng maraming taon. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Nakarating ang atsara ng Daloy sa kinaroroonan nito ngayon, pero hindi lang ako. Suporta ito ng bawat manggagawa, bawat magsasaka, at bawat customer. Salamat sa inyong lahat. Tatay, hindi kita binigo. Hindi ako edukado. Pero ikaw ay. Ang kinabukasan ng atsara ng Daloy ay nasa iyo. Ngayong taon, lumampas sa 10 milyong piso ang kita. Nagbayad kami ng mahigit 1 milyong piso sa buwis. Nagsimula kami sa 3 manggagawa lang, at ngayon may mahigit 1,000 tao na tayo. Ang ating mga magsasaka ay lumago mula 3 hanggang mahigit 30 kabahayan. Ngayon, hindi namin hinahati ang pera base sa kung sino ang kilala mo. Sa kontribusyon lang. Sige, simulan na natin ang seremonya ng paggawad. Arthur, pinuno ng pag-aani ng hilaw na material. Ang unang nakipagtulungan sa akin. Mula sa pagpitas ng mustasa, hanggang sa pamamahala ng buong base ng hilaw na material, hindi siya nagkamali kahit isang beses. Bonus, 20,000 piso. Elena, noong dumating ka sa akin dala ang regalong basket, natakot akong masaktan ang sinuman at hindi ako nangahas na tulungan ka. Hindi ko inakala na makakarating tayo sa ganito kalayo. Arthur, kung wala ang iyong unang hakbang, walang Daloy ngayon. Martha, pinuno ng paglalaba. Wala ni isang insidente sa kalidad sa buong taon. Bonus, 16,000 piso. Elena, hindi pa ako nagkaroon ng ganito karaming pera sa buong buhay ko. Karapat dapat ka. Patty, lead sa benta. Bonus, 16,000 piso. Elena, sa susunod na taon, dadoblehin ko iyan. Hihintayin kita. Victor, supervisor sa pagtatanim. Magaling. Bonus, 6,000 piso. Salamat, Elena. Ang taniman ng mustasa ni G. Ramos ay niranggo bilang premium na batayan ng hilaw na materyales. Dagdag na bonus, 4,000 piso. Elena, magtatanim ako ng mas marami sa susunod na taon. Ganun pa rin si G. Ramos. Nag-alaga siya ng baboy halos buong buhay niya. Ngayon, siya ay isang huwarang magsasaka ng mustasa. Kung hindi dahil sa kanya na tinanggap kami noon,
ang atsara ng daloy ay nawala na sana noon pa. Sa susunod na taon, ang aming target ay 16 na milyong piso. Lahat, maupo po kayo. May isa pa akong sasabihin. Iminumungkahi ko na i-upgrade natin ang base ng pagtatanim ng atsara ng daloy sa isang kooperatiba. Lahat ng manggagawa at magsasaka ay mga shareholder. Unang tuntunin ng bylaws ng kooperatiba. Walang makakalusot dahil sa koneksyon, kahit si Elena mismo. Elena, may bisa pa ba ang salita mo pagkatapos niyan? Kung ako ang nasusunod, hindi iyon tunay na negosyo. Ang mga patakaran ang nagtatakda ng mahabang tagal. Para tumagal ang atsara ng daloy, hindi ito pwedeng umasa lang sa akin. Dapat itong umasa sa mga patakaran. Mia, ilagay ang mga alituntunin sa screen. Basahin mo ang mga ito, isa-isa. Mga pamantayan ng hilaw na materyales, presyo ng pagbili, rasyo ng dibidendo, pagsubaybay sa kalidad. Bawat item ay malinaw na nakasaad. Ang mga sumasang-ayon, lumapit at pumirma, at mag-thumbprint. Ikaw naman. Nagkamali ako kay Elena noon, at nagkamali rin ako sa daloy. Mula ngayon, kung may lalabag sa mga patakaran ng daloy, ako ang unang magsasabi ng hindi pwede, at Mula ngayon, ang daloy ay hindi lang sa akin. Pag-aari nating lahat. Elena, ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko ay ang itaboy ka. Dahil ako ay isang hangal na matandang babae, na mas pinapaboran ang mga lalaki kaysa babae at minamaliit ka. Ngunit ngayon, nakikita ko ng malinaw na mas malakas ka kaysa kanino man. Hindi ako humihingi ng tawad. Tulungan mo lang ako. Tutulungan kitang magtanim ng mustasa kahit matanda na ako. Pwede ka pa namang magtrabaho at hindi kita galit, ngunit hindi natin pwedeng magpanggap na hindi nangyari ang nakaraan. Kaya halika, babayaran ang sahod gaya ng dati, pero susundin natin ang mga patakaran. Lola, dati mong tinatawag na malas si nanay, at ngayon? Ngayon alam ko na, ang nanay mo ang tunay na haligi. Nanay, hindi mo ba talaga galit si Lola? Lahat tumatanda at nagkakamali, pero ang mahalaga ay magbago. Ang lambot ng puso mo. Hindi iyon lambot ng puso, ito ay tungkol sa patakaran. Pumunta siya sa trabaho, babayaran ko ang sahod niya. Ayon sa batas ng kooperatiba, walang espesyal na pagtrato at walang hirap. Iyon ang tinatawag na patas. Pagkatapos ng pagsusuri ng pamamahala, napagpasyahan naming italaga si Mia bilang direktor ng brand ng atsara ng daloy. Ang appointment na ito ay hindi dahil ikaw ang aking anak, kundi dahil mula sa rehistrasyon ng tatak mga pahayag sa publiko, online store, hanggang sa makuha ang order ng supermarket ng Taluktok. Ikaw mismo ang gumawa ng lahat. Sa daloy, ang mga promosyon ay hindi tumitingin sa apelyido mo, kundi sa kakayahan mo. Nanay, huwag kang mag-alala. Tiyak na po protektahan ko ang tatak ng daloy at dadalhin pa ito sa mas mataas at tatayo ng mas matatag. Sa entablado ay may nakasabit na banner para sa kumperensya ng pandaigdigang pamumuhunan ng atsara ng daloy. At nakaupo sa ibaba ang mga distributor mula sa 20 lalawigan sa buong bansa kasama ang mga dayuhang kliyente mula sa Japan, Timog Silangang Asya, at Europa. Nakasuot at kurbata na may iba't ibang kulay ng balat, pinuno nila ang daan-daang mesa. Sa harapang hanay ay nakaupo ang isang pamilyar na figura, si G. Mendoza, mula sa grupo ng Tuktok. Iba na ang mga bagay kumpara noong ilang taon ang nakalipas. Hindi na siya mayabang. Nakaayos ang kanyang suit, na may magalang na ekspresyon, hawak ang isang liham ng layunin. Atsara ng daloy, tradisyonal na proseso ng 3 atsara at 3 pindot, 3 araw at gabi. Walang shortcut, walang tipid sa sangkap, kaya maaari mong ibenta ang mga ito ng may tiwala, at gagawin ko ang mga ito ng may tiwala. Gian, Elena, hayaan ninyo akong humingi ng tawad ng personal. Noong mga panahong iyon, sinabi kong walang halaga ang inyong tatak. Tinawag ko kayong tindera sa kalye. Nagkamali ako. Kayo ang tunay na reyna ng atsara. Ang atsara ng daloy ay nagpatunay ng lahat sa pamamagitan ng lasa nito.
Pakisuyong payagan ang supermarket ng Tuktok na maging distributor ng atsara ng Daloy. Hayaan na ang nakaraan. Sundin ang mga alituntunin. Nanay, nakasign ang kontrata dito mismo. Umabot na tayo ng 20 milyong piso. Sampung taon na ang nakalipas, dinala ko ang aking 2 anak na babae, tumayo sa tabi ng ilog ng Daloy, hindi alam kung saan pupunta. 10 taon ang lumipas, sila ay ganap ng lumaki. Lumaki na rin ang atsara ng Daloy. Iniwan sa akin ng aking tatay ang isang notebook. Pinuno ko ang 3 notebook. Mula sa magulo na sulat hanggang sa maayos na pagsulat, mula sa isang tao hanggang sa isang koponan. Sinasabi ng mga tao, umasa ako sa sarili kong 2 kamay upang maging reyna ng atsara.